Bakit palaging gusto ng Leo na siya ang sentro ng atensyon sa pag-ibig? Kilala ang mga Leo sa kanilang liwanag, yaong uri ng liwanag na umaakit sa mga tao, nagpapainit sa bawat silid, at ginagawang mahiwaga ang mga karaniwang sandali. Ngunit sa likod ng kislap na iyon ay isang pusong tumitibok sa kumpiyansa, at tahimik na takot na hindi siya tunay na makita ng taong kanyang minamahal. Para sa Leo, ang pag-ibig ay hindi isang bulong, ito ay isang dagundong. Ibinibigay nila ang lahat atensyon, pagnanasa, katapatan, dahil naniniwala silang ang pag-ibig ay dapat maramdaman ng buong lakas. Ngunit kapag hindi na ibabalik sa kanila ang init na iyon, nagsisimulang manghina ang apoy sa kanilang puso. Ito ang kwento ng isang Leo na nagmahal ng buong puso, na walang ibang hinangad kundi maging sentro ng universo ng isang tao. Dahil minsan, ang pagiging sentro ng entablado sa pag-ibig ay hindi tungkol sa pagmamataas, kundi sa pagnanais na huwag kailanman makalimutan. Ang simula ng isang manunuyo. Si Liam ay isa sa mga lalaking napapansin agad ng lahat sa sandaling pumasok siya sa isang silid. Ang kanyang tawa ay may init, ang kanyang ngiti ay puno ng kumpiyansa, at ang kanyang mga salita ay kayang gawing tula ang isang simpleng usapan. Isa siyang tunay na Leo, matapang, kaakit-akit, at punang sigla. Hinahangaan siya ng mga tao hindi lang dahil sa kanyang karisma, kundi dahil sa paraan niyang iparamdam sa bawat isa na sila ay espesyal, kahit sa loob lang ng ilang segundo. Ngunit kahit ang pinakamaliwanag na bituin ay naghahangad ng isang taong makakakita sa kanila lampas sa kanilang liwanag. Doon pumasok sa buhay ni Liam si Arya, kalmado, tahimik, at tila hiwalay sa ingay ng mundo. Hindi siya naghahangad ng atensyon, hindi siya nambobola, at ang misteryong iyon ang lalo pang naglapit kay Liam araw-araw. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaiba, hindi lang paghanga, kundi kapayapaan. Sa piling ni Arya, hindi niya kailangang magpanggap o magpakitang gilas, gusto lang niyang mapansin at maunawaan. Sa tuwing ngumingiti si Arya ng marahan, may bahagi sa puso ni Liam na natutunaw. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas kaysa sa kahit anong palakpak na natanggap niya noon. Hindi na ang ilaw ng entablado ang umaakit sa kanya ngayon, kundi ang mga mata ni Arya, ang kanyang katahimikan, at ang kalmadong tibok ng kanyang puso. At kahit hindi pa niya alam noon, ang banayad na pag-ibig na ito ang susubok sa apoy na siyang bumubuo sa kanyang pagkatao. Dahil para sa isang Leo na tulad ni Liam, ang pag-ibig ay hindi lang isang damdamin, ito ang entabladong binubuhay ng kanyang kaluluwa. Ang tahimik na paligsahan. Habang lumilipas ang mga linggo at nagiging mga buwan, lalong lumalim ang damdamin ni Liam para kay Arya. Bawat sulyap, bawat maliit na sandali kasama niya ay tila banal para sa kanya. Ngunit may kakaibang kirot na nagsimulang umusbong sa loob niya. Si Arya ay banayad, marahil sobrang banayad. Hindi niya ipinapakita ang kanyang pag-ibig sa mga salita o magarbong kilos. Siya ang uri ng taong nagmamahal ng tahimik sa presensya, hindi sa papuri. Para sa isang tulad ni Liam, na nabubuhay sa damdamin at pagpapahayag, ang katahimikan ni Arya ay nakalilito. Gumagawa siya ng matatamis na sorpresa, dinadalhan siya ng kape, nagsusulat ng maliliit na liham, maging ang pagpopost ng mga litrato nilang dalawa. Ngunit nananatiling pareho ang ngiti ni Arya, kalmado, banayad, hindi nagbabago. Sa una, sinabi niya sa sarili na ayos lang iyon. Ngunit unti-unting may bumubulong sa kanyang puso. Mahal ba talaga niya ako o ako lang ang umaarte? Sa tuwing iniiwas ni Arya ang kanyang tingin, sa bawat pagkakataong pinipili niyang manahimik kaysa sabihing mahal kita. Unti-unting lumiit ang pakiramdam ni Liam. Ang kanyang Leo pride, ang ginintuang kumpiyansa na dati matatag, ay nagsimulang manginig. Kaya nagsimula siyang magsalita ng mas malakas, tumawa ng mas maliwanag, at gumawa pa ng higit pa. Hindi para humanga ang mundo, kundi upang muling makuha ang titig ni Arya. Ngunit habang lalo niyang sinusubukang mapansin, lalo naman siyang naging invisible sa kanyang pakiramdam. Sa katahimikan ni Arya, nakikipaglaban si Liam sa mga digmaang hindi naman niya sinimulan. At sa paghahangad niyang patunayan ang kanyang halaga, nakalimutan niya ang katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi nangangailangan ng madla, kailangan lamang nito ay pag-unawa. Ngunit para sa isang Leo, ang katahimikan ay parang pagtanggi. At unti-unti, ang tahimik na pag-ibig ni Arya ang siyang sumisira sa apoy na bumubuhay sa kanya. Ang sandaling pagputol. Hindi na kinaya ni Liam ang katahimikan. Habang lalo niyang minamahal si Arya, lalo naman siyang pakiramdam ay naglalaho. Kaya't nagpa siyang gumawa ng isang malaking sorpresa, isang bagay na hindi niya kailanman makakalimutan.
Pinlano niya ang engrandeng handaan para sa kaarawan ni Arya. May mga kandila, musika, mga kaibigan, bulaklak, isang pagdiriwang na sumisigaw ng "Ikaw ang mundo ko." Sa kanyang isipan, nakita niya ang mga mata ni Arya na kumikislap, ang kanyang puso na natutunaw, marahil pati isang luha ng kaligayahan. Para kay Liam, ang gabing iyon ang magpapatunay na kapag ang pag-ibig ay ipinahayag ng buong lakas, mawawala ang lahat ng pagdududa. Ngunit nang dumating ang sandali, tumigil si Arya. Nagpalakpakan ng mga tao, may mga hiyawan, at si Liam ay nakatayo roon, naghihintay ng kanyang ngiti. Ngunit sa halip, nakita niya ang pagkalito sa mga mata ni Arya. Mukha siyang nabigla, tila hindi komportable. Mahina niyang ibinulong. "Hindi mo naman kailangang gawin lahat ito." Nanginginig ang boses at may alinlangan sa kanyang mga mata. Unti-unting nawala ang tawanan. Ang puso ni Liam ay bumagsak. Ang dapat sana'y pinakamasayang sandali ay naging tahimik na pagguho. Umiti siya sa kabila ng sakit, pilit na nagkunwaring ayos lang. Ngunit sa loob niya, umiinit ang apoy ng sakit. Bakit parang palaging palabas ang pag-ibig? At kahit anong gawin ko, mali pa rin ang eksena. Naisip niya. Pagkatapos ng gabi, nang umalis ang lahat, naiwan si Liam mag-isa sa gitna ng mga kumukupas na ilaw at nalalantang bulaklak. Ang engranding sorpresa na ginawa niya ay naging salamin. Ipinakita rito ang katotohanang ayaw niyang harapin. Hindi niya gustong mapahanga si Arya. Gusto lang niyang mapansin. At mas masakit pa yon kaysa sa pagtanggi. Dahil para sa isang Leo, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa paghanga. Ito ay tungkol sa mapansin ng taong pinakamahalaga, ang pagmumuni. Lumipas ang mga araw matapos ang gabing iyon, at ang katahimikan sa pagitan ni Liam at Arya ay naging mas mabigat kaysa dati. Tumigil si Liam sa pagpupost ng mga larawan, tumigil sa pagpapasikat, tumigil sa pagsisikap na mapansin. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hinayaan niyang maglaho ang sarili niya. Isang gabi, natagpuan niya ang sarili niyang nakaupo sa dalampasigan, siya lamang, ang mga alon, at ang kanyang mga iniisip. Ang paglubog ng araw ay nagpinta ng gintong kulay sa langit. Ngunit kahit ang ganda niyon ay tila napakalayo. Mahina niyang ibinulong. Bakit ba lagi kong kailangang mapansin para maramdaman kong mahal ako? At doon siya tinamaan ng katotohanan na matagal na niyang iniiwasan. Ang kanyang pangangailangan sa atensyon ay hindi kailanman tungkol sa ego, ito ay tungkol sa pagnanasa. Nais niyang mahalin ng malakas dahil nagmamahal siya ng malalim. Gusto niyang may tumingin sa kanya gaya ng pagtingin niya sa mundo. Na may apoy at paghanga. Naunawaan niya na ang pag-ibig ni Arya ay hindi nawala, ibang klase lang ito. Tahimik. Banayad. Hindi binibigkas, pero totoo. Masyado lang siyang nakatutok sa ilaw ng entablado, kaya hindi niya napansin ang mga munting paraan ng pagmamahal ni Arya. Ang paraan ng kanyang pakikinig. Ang pananatili niya kahit mahirap si Liam mahalin. Ang katotohanang hindi siya kailanman umalis. Napangiti si Liam habang may luha sa kanyang mga mata. Siguro, ang pag-ibig ay hindi nangangailangan ng palakpakan, mahina niyang sabi. Siguro, kailangan lang nito ay katotohanan. Sa unang pagkakataon, gumaan ang kanyang puso, hindi dahil siya ay napansin, kundi dahil nakita na niya ang sarili niya. At sa tahimik na sandaling iyon, ang dagundong ng leon ay naging kapayapaan. Ang wakas at mensahe. Kinabukasan, naglakad si Liam sa parehong mga kalsadang dati hinahanap niya ang paghanga. Pareho pa rin ang mga tao, kumakaway, umingiti, tinatawag ang kanyang pangalan. Ngunit may nagbago sa loob niya. Hindi na niya kailangan ang kanilang atensyon para maramdaman na siya ay buhay. Sa unang pagkakataon, ang kanyang puso ay malaya. Nang muling nagtagpo si Liam at Arya, wala nang engrandeng sorpresa, walang musika, walang ilaw ng entablado. Tanging dalawang kaluluwang tahimik na nakatayo sa harap ng isa't isa. Tumingin si Arya sa kanya at mahina niyang sinabi. Hindi ko kailanman hiniling na patunayan mo ang pag-ibig mo. Gusto ko lang malaman mong naroon na ang akin kahit hindi ko ito masabi. Ngumiti si Liam, hindi na ang kumikislap ng ngiting ibinibigay niya sa lahat. Kundi ang banayad at totoo, ang ngiti ng kapayapaan. Naunawaan niya na ang pag-ibig ay hindi kailangang maging malakas. Hindi kailangang maging perpekto. At hindi kailangang makita ng mundo. Kailangan lang itong maramdaman. Hinawakan niya ang kamay ni Arya. At sa unang pagkakataon, hindi niya kailangang mapansin ng mundo. Dahil ito, ang tahimik na koneksyon na ito.
Ang lahat ng kanyang hinanap sa buhay. Ang mga Leo ay hindi naghahangad ng spotlight dahil sila'y mayabang. Bulong ng tagapagsalaysay habang unti-unting humihina ang tinig. Hinahangad nila ito dahil sila'y nagmamahal ng sobrang lalim. At natatakot silang makalimutan. Ngunit kapag nakatagpo sila ng isang taong nakakakita sa kanilang puso, hindi lang sa kanilang liwanag. Doon nila natatagpuan ang tunay na kalayaan. Unti-unting kumukupas ang kamera habang magkasabay na naglalakad sina Liam at Arya sa ilalim ng gintong liwanag ng dapit hapon. Dalawang pusong sa wakas ay nakaunawa. Na ang tunay na entablado ng pag-ibig ay hindi sa palakpakan ng madla, kundi sa tahimik na presensya ng isang taong nananatili. Dahil para sa isang Leo, ang pag-ibig ay hindi kailanman tungkol sa pagiging sentro ng atensyon, kundi sa pagiging sentro ng puso ng taong kanyang mahal.